Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1183. Dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa impossible conditions. Ano nga ba ibig sabihin ng impossible condition at anong effect nito sa obligation? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1183. Impossible conditions, those contrary to good customs or public policy, and those prohibited by law, shall annul the obligation which depends upon them. If the obligation is divisible, that part thereof which is not affected by the impossible or unlawful condition shall be valid. The condition not to do an impossible thing shall be considered as not having been agreed upon. So this article na to, pinag-uusapan pa rin yung conditional obligation, pero hindi na to yung suspensive or resolutory. Ang pinag-uusapan natin sa Article 1183 ay yung mga possible and impossible conditions. Pero more emphasize sa impossible condition. So ano nga ba ibig sabihin natin ng impossible conditions? Okay? So pag sinabi nating impossible condition, ito yung kondisyon na hindi kayang i-perform or cannot be physically done o kaya naman kayang gawin pero labag sa batas, labag sa moral, sa good custom, sa public order, public policy, basically yung ating lamog sipap. So pwede siyang incapable of performance, incapable of performance, okay? O kaya naman contrary to lamog sipap. Contrary to law, moral, lamog. Good customs, public order, public policy. Yan, lamog sipap. So ngayon, ang impossible condition ay may dalawang klase, no? Yung tinatawag nating incapable of performance or cannot be physically done, okay? So ito yung mga physically impossible. So physical impossible condition. Halimbawa, bibigyan kitang 10,000 pag nalangoy mo yung Pacific Ocean. So, hindi siya kayang i-perform, no? So, that's physically impossible. Yun namang contrary to lumog sipap, ang tawag natin dyan, legally impossible or legal impossible condition. Okay? Yan, kaya siyang gawin pero labag sa batas, sa moral, good customs, public order, public policy. So basically, madali siyang i-distinguish kung physically impossible or legally impossible. Okay? So magbigay tayo ng example. Halimbawa, ah bibigyan kita ng house and lot pag nakahanap ka ng isang magic carpet tapos kumanta ka ng Aladdin. Yan. O kaya naman, pag nakahanap ka ng wallet na hindi naubusan ng laman, ng pera, no? So, that's physically impossible. Hindi mo siya kayang i-perform, no? Saka makakahanap ng mga yon. O, yung legal impossible, syempre madali yan. Halimbawa, bigyan kitang 10,000 pag pinatumba mo si ganyan. Okay, so labag sa batas yan. O kaya naman ay kapag sinuntok mo si ganyan. O yan. So, physical injuries din yan. So, that is also legally impossible. Ang general rule daw natin, kapag ang obligation nakadepende sa isang kondisyon na imposible, whether physical or legal, yung obligation na yon kasama yung condition, void yun. So, obligation and condition is void. Yan. So, that's the general rule. So, ito yung general rule natin. Okay? Exception, kapag yung obligation ay divisible. If obligation is divisible, yan. So sinasabi dyan, kapag yung obligation ay divisible, yung part lang na hindi impossible or unlawful ang magiging valid. Okay, yung sabi nga dyan, that part thereof which is not affected by the impossible or unlawful condition shall be valid. So, yung that part that is not impossible or unlawful shall be valid. Yan.
So kung kayang hatiin, halimbawa, bigyan kitang 10,000 kapag naka-highest ka sa exam mo, okay? At saka isa pang another 10,000 kapag siniraan mo sa ganyan. So impossible siya, dalawang 10,000. So basically, yung part lang na siraan mo, edi that is impossible or unlawful. So siya ay hindi valid. Pero yung 10,000 na bibigay ko sa iyo pag naka-highest ka sa exam, yun valid yun. Okay? Ayan. Pero kung halimbawa naman, dalawa yung kondisyon, yung isa lawful, yung isa unlawful or impossible. Halimbawa, bigyan kita ng 10,000 pag naka-highest ka sa exam at saka kapag binato mo yung bintana ni yung kapitbahay ko. So, dalawa yung kondisyon, isang valid at isang void. So dahil hindi mase-separate yung condition, dalawang condition nakadepende, yung obligation, kung saan yung isa hindi mo pwedeng gawin, edi yung obligation na mismo ay void. Kasi hindi siya divisible eh. So ang divisibility dapat dito, yung obligation, hindi yung condition. Yung obligation na kung saan divisible siya, tapos yung condition ay valid or lawful, yan, valid yon. Tapos yung isang obligation na may impossible condition, magiging void yon. Pero kung isang obligation, isang valid condition, isang void condition, edi void yung obligation. Okay na? So, isang obligation, dalawang condition, okay? Isang valid condition, tapos isang void condition, yung mismong obligation na yan ay void na mismo. Kasi hindi naka-end eh. Yan, naka-end siya. So, nakadepende pa rin yung obligation sa isang kondisyon na bawal gawin or hindi na siya or hindi siya pwedeng gawin. Okay? Or hindi kaya. Okay? So, pag sinabi nating divisible, again, yung obligation ay capable of or susceptible of partial performance. Okay? That is, pag sinabing divisible, susceptible to partial performance. Okay? Yung kayang hatiin. Hindi yung mga halimbawa, kakanta ka ng inarkila ka bilang singer. Kakantay mo muna yung first verse. Tapos bukas na yung chorus. Hindi naman susceptible sa partial performance yun. Parang sama naman nun. Nasa gitnaan ka na, refrain, tapos magko-chorus na, okay, bukas na ulit. Hindi siya divisible. So yung mga divisible, susceptible to partial performance. Okay? Pero yung obligation ay indivisible, again, ito, kagaya nito, yung buong obligation ay void. Yan. So, kahit na maraming condition yan, tapos ay isa lang ang void, na isang void, yung mismong obligation ay void. Kasi hindi siya kaya hindi siya divisible eh. Okay? Tapos may sinabi rin dito, negative impossible condition. Ito yung condition not to do. Kasi diba yung to do is positive obligation. Yun yung mga personal obligation to do. Tapos ito negative naman, not to do. Sabi daw, kapag yung condition ay not to do an impossible thing, yung obligation ay parang walang kondisyon. Okay? Ituturing yung obligation na may kondisyon na parang hindi pinagkasunduan. Okay? So therefore, yung obligation is demandable. So negative, impossible, condition. Yan. Bawo, bigyan kita ng 10,000 pag hindi mo nilangoy ang Pacific Ocean. Okay. So negative, impossible yon. Paglalangoy sa Pacific Ocean is impossible condition physically, pero naka-negative. Therefore, valid yung obligation. Okay? Obligation is valid and demandable. So, pwede na siyang singilin anytime. Kasi parang walang kondisyon eh. Okay? So, again, bibigyan kita ng 10,000 pag hindi ka nagbenta ng drugs or pag hindi ka gumamit ng drugs. O, kahit na yung paggamit ng drugs or pagbebenta ng drugs ay unlawful, pero dahil siya naka-negative, not to do, nagiging valid tuloy yung obligation. And parang wala siyang condition. Okay? So therefore, demandable siya. Yan. So yun yung negative, impossible,
condition. So madali namang intindihin kapag impossible condition, ano, basta siya ay physically impossible or legally impossible, tapos naka-attach siya sa obligation, yung obligation ay void, pati na rin yung condition. Pero kung yung obligation is divisible, yung part lang na impossible ang magiging void, tapos yung hindi impossible, siya yung magiging valid. Kung capable of divisibility. Okay? Pero kung hindi, edi yung buong obligation ay void na siya. Okay? So, ito lang naman yung sinasabi sa 1183, again, tungkol sa impossible condition. Okay? So, pag possible condition, edi okay yan, walang problema tayo dyan. Pag impossible, magkakaproblema tayo dyan. Pero pag naging negative siya, magiging valid na yung obligation. Demandable na pati. Okay? So, yun. I hope meron akong bagong na-impart sa inyong learning. Ulitin mo lang yung ating discussion kung sakaling medyo nalito ka. And I'm sure makukuha mo rin naman yan. So, ikat ko yung discussion natin dito. Mag-aral kayo mabuti, mag-ingat kayo palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!